Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Magandang umaga mga bata. Hi. Yan. Ngayon pong araw na ito ay ang pagtatapos ng ating weekly vacation Bible School. At yung mga anak po natin from Ciudad Real and Pangarap, mula po sa edad na 4 hanggang 12, ay naimbitahan po natin ng every Saturday, nandito sila for 3 Saturdays, at sila'y nag-aral ng salita ng Diyos, nagkaroon ng games, nagkaroon ng mga activities, crafts. Kaya ngayong araw na to ay sila po ay magtatapos na. I-recognize natin yung kanilang graduation. At kasama din po, i-recognize din po natin yung mga nag-graduate talaga sa different levels of our education. Parang walang nagtapos yata ng elementary o prep, elementary, high school. Senior high school may nagtapos pala. Okay? Kaya college wala po. Pero kasama po na sila ay ating i-recognize mamaya. Pero syempre, bago po lahat ng yon, ay mag-aaral din po tayo muna ng salita ng Diyos. At bago din po natin pag-aralan ng salita ng Diyos, ay nais din po nating i-recognize yung mga kapatid na lagi pong nandiyan tuwing linggo para samahan tayo sa ating pananambahan at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Katulad po nila Ate Sinta na nasa New York, si Kuya Bien at saka si Ate Annabel na nasa Laguna, si Ate Iya, nasa tahanan lang niya at alam po natin na may dinaramdam din siya. Ganon din po si Kuya Jerry, nasa bahay lang din nila, at si Joy, nasa New York din, si Ate Vicky, na nasa California, si Pastor Jerome ay bumati din sa atin. Kasabay nila ang ating service, hindi ko lang alam kung makakasunod siya hanggang sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. At maging si Asaph, wala po siya dito sa atin pero nakaantabay po siya sa ating gawain. Si Ate Alice Lacerna, yung hipag po namin ni Ate Vicky na nasa Cavite, siguro kasama buong pamilya, pati na si Kuya Bebot. At maging si Portia, Depra, hindi natin siya nakasama ngayon, pero online kasama natin siya. Maging si Lou at si Nati, yung isa rin naming hipag. Salamat sa inyong lahat. Maging si Sunny Boy. Sunny Boy, nanonood si Sunny Boy Pilion, ha? Okay? Sige. Thank you. At sa umagang ito, ay ipagpapatuloy po natin yung atin pong gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mga anak, mga bata, okay? Okay lang ba? Dito lang kayo muna ngayon, wala kayo sa Sunday School, ha? Makikinig lang kayo sa salita ng Diyos, ha? At meron din kayong matututunan mula doon, ha? Okay lang ba, Cherise? Brianna? Okay? Mike? Raven? Okay lang? Ayan. Yung mga hindi ako maliligaw kasi may mga pangalan sila eh. Mahirap na magkabisang ngayon, Pero dahil senior na, pero dahil may mga pangalan ng mga anak natin, ay sila ay atin pong makikilanlan. Okay? So meron tayong pinag-aaralang Word of God o salita ng Diyos. Di ba, Akira? Okay? Tapos, papakinggan natin. Kasi itong salita ng Diyos ay hindi lang po sa aming matatanda, pwede rin po sa inyong mga bata pa. Kaya sana, dalangin ko, tumimo ang salita ng Diyos na inyong mapapakinggan sa umagang ito hanggang sa inyong paglaki. Madala nyo nawa itong mensahe na to. Okay? So sa lahat naman pong nandito sa atin ngayon, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Again, gusto kong i-welcome muli si Jenaline, kasama niya yung kanyang mga anak. Anak pala niya si Cherise, right? Oo. At si Joris, Na sino po ang kasama ni Joris? Si Brianna naman. At saka si McDuffie. Okay. Ayan, okay? Salamat sa inyo sa pagsama sa amin dito, At sa pagwi-witness nitong graduation ng ating mga
umattend sa weekly vacation Bible school natin. Okay? So this time, meron po tayong pangangaral ng salita ng Diyos. At pagsisikapan ko po na iklian ito ha. Dahil siyempre, to give way sa graduation rights, no? Awarding and perhaps recognition ng mga students natin from WBBS at saka maging sa secular education natin. Okay? So itutuloy po natin yung pag-aaral natin. Bagamat hindi ko na po kailangan gumawa pa ng another message specifically for our weekly vacation Bible school theme. But then, I do believe na yung pong pagkakasunod-sunod ng salita ng Diyos ay mensahe para sa ating lahat. Kaya ito pong kasunod ng tinuro po ni Pastor Jello nung nakaraang linggo ay atin pong pag-aaralan. At ito po'y masusumpungan natin sa Luke chapter 19, verse 11 to verse 27. Okay? So, hilingan ko po ang lahat na tumayo at atin pong babasahin ang mga talata mula dito sa Luke 19, verses 11 to 27. Mga anak, makikinig kayo ha. Okay? Bagamat ito'y English, pero pagsisikapan ko rin Tagalogin mamaya, para maintindihan ng lahat ng mensahe. Okay? Luke 19, verse 11 to 27. While they were listening to this, yung pong pag-aaral tinuro natin ng last week, he went on to tell them a parable because he was near Jerusalem and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. And his master answered, you take charge of 5 cities. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why then didn't you put my money on deposit so that when I came back, I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Sir, they said, he already has 10. And he replied, I tell you that everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me.
Tayo po'y manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito na binigyan mo po sa amin upang muli makadalo kami ng gawain mo ng pananambahan, pagkakaloob, paglilingkod, at pakikinig at pagtupad ng iyong mga salita. Salamat po sa bawat isa na naririto. Igayak mo nga po ang aming mga puso upang nang sa ganon, maging handa kami sa pakikinig po namin ng iyong mga salita. At habang nag-aaral po kami ng mga salita, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa aming mga isipan, ang iyong banal na espiritu, ang siyang tunay na kumilos sa aming mga puso, magturo sa amin at mag-akay sa amin upang may sakatuparan po namin ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Umaasa po kami at nananalig sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu na siyang tunay na magtuturo sa amin ngayong umaga. Gamitin mo lamang po akong instrumento. Sa iyo po lahat, Panginoon, ang papuri, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Ayan, yung mga Sunday schoolers natin, dyan lang po tayo, ha? Ayan. Okay? Meron po akong itatanong, ha? Pero ang mga sasagot lang po, yung pong ating mga graduates. Ayan. Ayan, yung mga graduates, ha? Nakahanda ba kayong sumagot sa aking itatanong, ano? Okay? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng ₱250,000 piso. Pera yon, pera. ₱250,000. Napakarami nun. Okay? Ano ang gagawin nyo doon? Alam niyo ba yung ₱250,000? Ha? Ayan, si Sky nagtaas ng kamay. Sige, Sky. Pwede bang abutan natin ng mic si Sky? Meron ba tayong additional mic? Okay, Sky, if you were given the money, okay, equivalent to 500,000 or $500,000, what would you do with it? Mag-iipon. Mag-iipon. Iipunin mo yung pera. Then, Hindi ko na po alam. hindi pa alam. Si Aro, bumubulong pa sa kanya. Oh, Aro, you want to say something, Aro? Oh, sige, you want to... Yeah, sige, from graduate din naman yan si Aro eh. Oh. What would you do with the money, Aro, if I will be giving you $500,000? Nintendo Switch. What? Nintendo Switch. Okay. So he'll buy a Nintendo something, ano? Hindi ko rin alam kung ano yun. Okay. How about Cherise? Cherise, do you have, meron ka bang idea kung ano ang gagawin mo kung limpak-limpak na salapi ibibigay sa'yo? Ipapangbili ko po ng pagkain. Ipambibili ng pagkain. Yes, very simple answer. Pakinggan naman natin ang isang graduate from a secular education. Ayan, si Derek. Derek, anong gagawin mo? Just in case na ikaw ay mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng ₱250,000. Ayan. Pag meron akong $500,000, isang araw lang, hindi joke. Investment po. I-invest Opo. mo. Yes po. Okay. Yeah, very good. Okay? So, invest daw niya yung pera. Okay. Thank you, ha. Okay. Alam nyo, yung ating pong passage na binasa ngayon is about money. Okay? Patungkol sa pera. This time, medyo hawig siya doon sa parable of the talent na napag-aralan natin dati. Yung parable of the talent, yung mga subject, binigyan din sila ng pera. Pera din yun, ano? Pero, yung talent, sa atin kasi pag talent, akala natin yung talento no? Pero hindi, pera din yun sa Hebrew, no? Anyway, pero yung pagkakabigay doon sa parable of the talent, hindi pare-pareho.
Okay, may binigyan ng 5 talents, 2 talents, 1 talent. This time, sa kwento natin, ganun din. Binigyan sila ng mina. So, ang mina ay another parang denomination ng mga pera. No? Kumbaga sa atin, may 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, ganon. So, yung mina ay another denomination. At, dun sa story natin, pantay-pantay sila na binigyan ng 10 minas each. So, yun ang pagkakaiba ng parable of the talent na napag-aralan natin dati dito sa parable of the mina. Pero, kung ako po tatanungin, yung pong binigay na pera dun sa mga subjects nung king, yun po ang ating sasagutin sa umagang ito. Kumbaga sa tanong, what will you do with what God has given you? Anong gagawin nyo sa pera na ibibigay sa inyo ng Diyos o ibibigay sa atin ng Diyos? Okay? Pero pwede natin i-extend ang application nito. Okay? Pwedeng time, kasi pare-pareho tayong binigyan ng the same time. Kasi sa talents, iba talaga, no? Hindi tayo pare-pareho ng kakayahan. Pero sa time, pare-pareho tayong binigyan ng Diyos ng time. Okay? Lahat, pareho-pareho tayo, meron 24 hours lang. Walang more than 24 hours ang isang tao. Okay? At life. Okay? Pero anong gagawin natin dito sa mga binigay sa atin ng Diyos? Pare-pareho tayong equally, binigyan tayo lahat ng Diyos ng life, buhay. Pero ano ang gagawin natin? So, what will you do with what God has given you? Specifically, dito sa parable, ay pera. Mga anak, pera ang ibibigay. Siguro kung halimbawa, hindi kalahating milyon ang binanggit ko. Halimbawa, 100 pesos. Alam nyo na yung 100 pesos? Alam na ni Raven. Ikaw, Raven, pag binigyan kitang 100 pesos, ano gagawin mo? Ibibigay kay mama. Okay? So makikita natin, ano? Iba-iba ang sagot. Okay? Pero, ganun pa man, tingnan natin kung ano naging tugon ng mga subjects doon sa parable. Okay? Kasi parang tayo yung mga subjects of our Lord Jesus Christ, no? So, titingnan natin ngayon kung ano ang mga tugon nila. So, umpisahan po natin sa kwento. Ang sabi po sa Luke 19, parang kwento lang ito, no? He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. By the way, hinati ko po itong parable na to sa dalawa, part 1 and part 2. Yung part 1 is all about what will you do with what God has given you. To accommodate yung mga graduates natin, na maintindihan nila siguro kung anong gagawin nyo sa bawat ibibigay sa inyo ng Diyos. Pero may part 2 ito. Next Sunday, yun pong aking i-discuss patungkol sa kingship nitong taong ito. A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. Well, papaalis siya, pupunta siya doon sa isang lugar at siya ay tinawag niya ang kanyang 10 sa kanyang mga servants. And he gave them 10 minas. Pag sinabi po nating 10 minas, 1 mina is equivalent to 3 months sahod ng panahon natin ngayon o sa panahon nila. Ganun po kalaki. Kung sa panahon natin ngayon, ang isang araw na sahod ay 600, palagyan natin 30 ha, hindi ko nababawasan ng Sabado at Linggo kasi usually ang bilangan niyan 22 lang. Huwag na tayong maging masyadong legalistic. Palagyan natin 30 para sa madaling computein. So kung 30 yan, sa isang buwan, 600 times 30, 18,000 yon per month. Okay? Equivalent to 3 months ang isang mina. So yung yung isang mina sa panahon natin ngayon is equivalent to more than 50,000 ang ibinigay. 1 mina lang yon. Ang ibinigay mo ilan? 10 minas. So 50,000 times 10. And that's 500,000. Okay? So bawat isa sa kanila ng mga subjects,
binigyan ng tig kakalahating milyong piso. Siguro sa mga adults natin ngayon, magandang itanong, no? Anong gagawin ninyo dun sa kalahating milyong piso na ibibigay sa inyo ng Diyos? Kung halimbawang binigyan tayo ng opportunity, hindi po pagtama sa loto, ha? Kundi something na ibinigay talaga ng Diyos. Okay? Sa pamagitan ng kanyang mga biyaya at ng kanyang mga anak, nabigyan tayo ng opportunity na more than 500,000 meron tayo. Anong gagawin natin doon? Yun ay isang magandang tanong, ano? Sa atin, na pwede natin pag-isipan, mga kapatid, no? At ang sabi niya, ito nga lang, mayroon siyang sinabi kung anong gagawin nila doon sa perang ibinigay niya. Ang sabi ng hari, put this money to work. Ayan. Palaguin nyo tong perang ito until I come back. Patrabahuin nyo yung pera. Of course, hindi naman magtatrabaho pera. Pero, ang ibig sabihin niyan ay kailangan lumago siya. Okay? Dumami. Okay? At, gawin niya yan, sabi niya sa kanyang mga alagad, hanggang sa muli kong pagbabalik. Okay? So, his subjects hated him and he sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. Pero he was made king pa rin, however. And then, he returned home. So, patungkol sa kingship, next Sunday natin pag-aaralan yan. Now, bumalik na raw, naging hari na uli itong taong ito at bumalik na siya sa kanyang tahanan, no? He returned home. Then he sent for the servants. Pinatawag na niya yung mga alagad niya whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. Pinatawag na niya isa-isa. Kaya tayo po na nandito ngayon, binigyan tayo ng Diyos. Pantay-pantay. Ito po pagkakaiba dun sa parable of the talent. This time, pantay-pantay pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga pantay-pantay na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Binanggit ko na kanina, time and life. Pantay-pantay niya binigyan tayo ng buhay, pantay-pantay niya tayo binigyan ng time. Talents, magkakaiba. Skills, magkakaiba tayo. Pero time and life ay pareho. Now, sa muling pagbabalik nitong hari na to, sabi niya, he wants to find out what they had gained with it. Ano ang ginawa nila doon sa time at sa life na binigay niya. Pero this time, sa kwento, particularly sa money na binigay niya. Okay? Kaya tingnan po natin, ano? So yung, what will you do with what God has given you? Alam niyo po, ang tip dito, make it increase and God will commend and reward you. Kung yung time and life na binigay sa atin, make it increase, make it productive, and God will commend and reward us. Ito yung sinabi doon sa sumunod na talata. The first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Pag sinabing 10 more, times 10. Kung times 1, di yung halimbawa, 500,000. Kung times 1, another 500,000. So, naka 1 million na siya. Pero this one, times 10. Ibig sabihin nun, 1,000% ang ininlaki ng kanyang pera. Okay? At anong ginawa ng hari na to doon sa taong nagkaloob sa kanya or napalago niya ang pera niya ng 10 more. Okay? Well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Mga anak, mga bata, makinig kayo. Yan. Pagka meron kayong natanggap, okay? Okay? Na mga pera or kahit na ano paman, oras ninyo, okay? Gamitin niyo ito, palaguin niyo ito hanggang sa inyong paglaki at mako-commend kayo ni Lord. Mabibigyan kayo ng parangal ni Lord. Okay? Mabibigyan pa kayo ng gantimpala. Maging sa atin lahat dito.
Pag-isipan natin, anong ginagawa natin sa oras natin? Anong ginagawa natin sa buhay natin? Hanggang sa muling pagbabalik ng hari. Pagka ginawa natin ito, na meron tayong productivity sa ating mga buhay at ginawa natin productive ang life natin, okay, mapaparangalan tayo ng Panginoon. Well done, my good servant. Because you have been trustworthy in a very small matter, pero mo, yung 500,000 small matter lang yun. Maliit na bagay kay Lord. Pero, may reward siya. Take charge of 10 cities. Alam niyo sa susunod na linggo natin pag-aralan yun, ano? Yung kingship niya at yung kanyang pagbabalik. Okay? Pero, definitely, magkakaroon ng reward. Okay? Magkakaroon ng reward. Tingnan natin yung sumunod na servant. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. Mukhang konti lang, 500% lang. Okay? Pero, binigyan pa rin ng reward. His master answered, you take charge of 5 cities. Mukhang hindi pareho ang commendation sa nauna. Na palago niya ng gusto. Pero yung reward niya, proportionate doon sa kanyang ginawang productivity, sa kanyang pagpapalago ng pera. Okay? So makikita natin, ang Diyos natin fair. Kung ano ang ginawa natin sa buhay natin ito, yung reward, depende kung paano natin ito ginugol. Okay? Kaya nga po yung mga hihila-hilata lang, yung hindi naglilingkod, hindi naman sa para sa mga naglilingkod, definitely, meron kayong gantimpala. Pero yung iba, hindi, kontento na ako. Attend lang, okay? Tapos uwi na, okay lang sa akin yan. Kahit hindi na ako na mag-minister, maglingkod, okay lang yan. Wala naman akong problema. But, ito po ang salita ng Diyos, may reward siya. Okay? Parang mamaya, I do believe, yung ibang mga bata rito, magkakaroon ng rewards. Okay? Hindi ko kilala kung sino, Kasi siyempre, yung mga teachers ninyo, sila magdidetermine kung sino-sino sa inyo ang tatanggap ng rewards, Gantimpala mula sa inyong pag-aaral, pagtsatsaga sa pag-aaral. At maging sa pag-aaral naman natin, di ba? May rewarding sa huli. Okay? It's not about competition. It's about being productive in what we do. Okay? May rewarding. Okay? So si Lord, hindi naman siya nag-encourage ng maging competitive tayo. Mag-aaral ako mabuti para magkaroon. Hindi. Mag-aaral ka mabuti, maging productive ka, hindi dahil para malampasan mo ibang mga kaklase, kundi para na rin sa sarili mo. And definitely, pagdating ng graduation, may reward ka. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa buhay na to bilang mga mananampalataya, pwede ka rin naman na papetiks-petiks lang Okay lang kung wala akong ministry. Pero yung rewarding, what did you do with what God has given you? Okay? About time and life. So ito, proportionate sa ating gagawin na paglilingkod. Okay? Kaya nga po, ang unang first point natin, what will you do with what God has given you? Ano po ang sabi natin kanina? Make it increase and God will commend us. Sasabihin sa atin ng Lord, pag-graduate natin doon. Well done, my good servant. Well done. Okay? Pero, again, hindi po nagtapos doon ang story. Okay? Dahil meron pong kasunod na story. Kasi doon po sa verse 20 and 21, mga anak, sabi doon, another servant came and said, here is your mina. Binigay lang niya ulit kung anong binigay sa kanya ng Diyos. Ito yung mina na binigay mo sa akin. I have kept it laid away in a piece of cloth. Itinago ko lang sa isang bandana, okay? Sa isang damit. Siguro nung araw, ganun ang kanilang pagtatago, sa mga damit-damit, I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. Next week natin pag-aaralan to, kasi it's all about the kingship. Titingnan natin kung ano ibig sabihin yan. Pero, dun sa perang binigay sa kanya,
Itinago lang niya. Okay? Itinago lang niya. Now, the master said, I will judge you by your own words, you wicked servant. Ano ba ginawa ng servant na yon? Salbahe ba siya? Nang api ba siya ng kapwa niya? Naging barumbado ba siya? Wala siyang ginawa. Pero tinawag siyang wicked. Bakit siya tinawag na wicked? Yung ipinagkatiwala sa kanya na pera, na ang utos sa kanya ay palaguin, hindi niya pinalago. Hindi niya ginawang productive. Okay? Pero, ang description na sa kanya, wicked. Wala pong binanggit na siya ay ng api ng ibang ka-servant, ng bastos, naging barumbado, naging corrupt. Wala eh. Actually, nandun pa nga yung pera niya eh. Pero wala siyang ginawa doon sa pera, kaya tinawag siyang wicked. Take note ha. Kasi, maaring tayo, akala natin, wala naman akong ginagawang masama, sa aking kapwa, okay lang ako. Baka mamaya, hindi natin ginagawang productive ang buhay natin, mga anak ha. Paglaki ninyo, gawin yung productive ang life ninyo dahil that's the way life should be. Binigay sa iyo ng Diyos yan, gawin mong productive yan. Okay? Palaguin mo ang lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Okay? Gamitin mo para sa kanyang paglilingkod. Okay? Sa ating paglilingkod pala, sa kanyang kaharian. So, binanggit ng king, you knew, did you, that I'm a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why then didn't you put my money on deposit? Sana man lang binangko mo yung perang yan na pinagkatayo. Kahit paano kikita ng interest yan. Kahit maliit, may interest. But then, okay, anong ginawa mo? Wala. You wicked servant. Take note, mga kapatid na adults na. Okay? Pag-aralan natin mabuti, ano ginagawa natin sa ating mga buhay? Okay? Ginagawa ba natin productive ito? Upang ipaglingkod sa hari na pagdating ng panahon na pag dumating siya, ay magbibigay sulit tayo sa Kanya. Lord, ito po ang buhay na binigay mo sa akin. Ito po ang ginawa ko dyan. Ito po ang oras na binigay mo sa akin. Ito po ang ginawa ko dyan. Nung oras na napakahaba, sa 24 hours, ilang oras ang ipinaglingkod mo sa Panginoon? Ilang oras ang ibinasa mo sa Bible? O ilang oras ka nagbababad sa mga games online or sa Facebook o sa mga social media? Take note, mga kapatid. Okay? Dahil we will give an accounting when the Lord comes. Okay? Sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Okay? Kasi yung pinagkatiwala ko sa iyo na buhay ay hindi mo ginawa ng maayos, hindi ka naging productive dyan, ibigay dito sa isang very productive na tao. Ibigay sa kanya. Okay? So, anong gagawin natin sa perang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? O sa buhay na to? O sa panahon na ipinagkatiwala na sa atin ng Diyos? Kanina, sabi dun sa isa, make it increase. Right? Pero ano po nasa picture dyan? Nakahilata lang. Walang ginawa, ano? Kaya nga po, ang sabi ko dyan, do nothing about it, and God will judge you. So, yung unang point po natin, make it increase, and God will commend and reward you. Do nothing about it, and God will judge you. Kaya nga po itong tema na to ay para sa lahat ng mga anak natin. Mga bata pa kayo, marami pa kayong oras sa mundong ito. As much as possible, ipaglingkod ninyo ang lahat ng oras ninyo para sa ating Diyos. Sa ating mga naririto, sinasayang natin ang oras natin
kung wala tayong ginagawa na ipaglilingkod para sa ating Panginoon. Na pagdating niyang muli, magbibigay sulit tayo at ipagkakatiwala natin sa Kanya. Ano po ang gagawin sa atin ng Diyos sa mga oras na yon? Okay? God will judge us if we did nothing, but God will also reward us if we make our life and time and even money increase. Okay? Kaya nasa atin po mga kamay. Okay? Next week, pag-aaralan natin about the kingship at saka yung role ng king at role natin as servants. Okay? So, moving on, ayaw nang mag-move. Anak, ayaw mag-move. Baka nandito, hindi kaya? Okay? So, babasahin natin susunod na talata at yun yung pinaka-last slide natin. Then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Pinanggit na natin kanina yun. At ang sabi ng mga tao, but sir, he has already 10. May 10 minas na siya, tapos dadagdagan mo pa ng 10 minas? Hindi ba parang unfair yun? Yun, di ba? Hindi ba unfair yun? Ang sagot po ng master, I tell you that everyone who has, more will be given. Everyone who has, na pinalago niya, based dun sa passage, based dun sa context, everyone naman has eh. Everyone has given the same amount of money. Okay? Doon sa kwento ni Jesus. Pero sa atin, nire-relate ko sa panahon natin, hindi lahat parang pantay-pantay na may pera tayo. Pero pare-pareho tayong pantay-pantay na merong buhay at merong oras. Pantay-pantay tayo lahat doon. Every one of us has time and life. But then, merong iba, ginawa nila, in-increase nila yung time nila, ginawa nilang productive ang life nila, ginawa nilang productive ang kanilang time, more will be given to them. More will be given to them. But as for the one who has nothing, binigyan din naman sila, pero wala silang ginawa. Hindi nila ginawang productive ang kanilang buhay. Okay? Even what he has will be taken away. Kaya mga anak, okay? Isa-isay natin. Si Akira, si Princess, Cherise, Brianna, Mike, Raven, Michael, Gray, Simon, si Rap, si Sky, si Arrow, at saka si, ano pangalan sa? McDuffie. Yan. Hindi ko makakalimutan ng McDuffie na pangalan. Nagtatawanan ko minsan sila, bakit daw McDuffie ang pangalan, no? Sabi ko, nung elementary ako, may kaklase akong McDuffie. Okay? Okay? Lahat kayo, mga anak, ha? Kung ano binigay sa inyo ng Diyos, palaguin nyo to, ha? Wag na wag kayong magiging tamad. Okay? Husayan ninyo ang inyong pag-aaral, galingan ninyo hanggang sa kanyang paglaki, at maging ang mga bawat sa atin dito. Kahit nakapagtapos na tayo, continue studying, learning about life. Make it productive. Okay? Kasi pagdating ng Panginoon, magbibigay sulit tayo. Okay? At kung sino man ang meron sa panahon natin ngayon, ginagawa niyang productive ang kanyang buhay, more will be given to us. Pero yung walang ginagawa, ay nako, lalo tayong mawawalan. Okay? Yan po ang basic principle na sinasagot natin doon sa tanong na, what will you do with what God has given you? Make it increase, and God will reward and commend and reward you even at this life. Pagdating ng araw, mas lalo rewarding doon. Okay? Pagdating ng second coming. Yet, for those who do nothing about what God has given us, okay,
God will judge us. God will take away. Parang binigyan kita ng oras, wala kang ginagawa sa oras na yun, hindi ka nagiging productive. Tanggalin ko sa'yo. Bawal sa'yo. Wala kang hindi ka hindi mo ginagawang mabuti ang oras na pinagkatiwala ko sa'yo. Ang even yung buhay na binigay ko sa'yo. So, tatanggalin ko yan sa'yo, bibigay ko na lang sa iba. Okay? Kaya nga mag-ingat tayo. Ito po ang basic principle na sinasabi natin sa mga anak natin at sa mga susunod pang henerasyon. Now, as a challenge to everyone. Okay? As our Savior, Jesus Christ, has died, has risen, and someday will come again. Okay? Sa muli niyang pagbabalik, at that time, He will come again as King Rewarder and a Judge. Matagal ko nang sinishare ito. Sa unang pagdating niya, sa first coming niya, He came as a Savior and as Lord, pero hindi lahat tinatanggap siya as Savior and Lord. But on His second coming, He will come as King Rewarder and Judge. He will reward us according to what we have produced for Him, for His glory. But He also provided a warning to those who will do nothing with what God has given us for His kingdom. He will judge us. So take note po, mga anak, mga kapatid, mga magulang, sa muling pagbabalik ng Panginoon, He will either reward us or judge us. Pick your choice. Manalangin po tayo. Lord, salamat po muli sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang makita po namin ang katotohanan ng buhay na amin pong taglay ngayon. Ikaw ang nagkaloob nito. Ito po'y regalo mo sa amin. Ang magiging regalo namin sa iyo ay gawin namin ang lahat para palaguin ang buhay na binigay mo sa amin. Binigyan mo kami ng time. Nirigalo mo rin sa amin to, Lord. Ang magiging regalo naman namin sa iyo ay gamitin namin ang oras namin productively for you and for others. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na ipinagkaloob mo po sa amin. Nawa ang bawat sa amin dito ngayon, Panginoon, mangusap ka at magkaroon ng pagbabago sa bawat isipan na ang buhay na pinagkatiwala mo sa amin sa oras na to, sa buhay na to, sa panahon na to, ay palaguin namin. Gamitin namin ng maayos. Huwag kaming maging tamad. Huwag kaming gagawa ng mga bagay na hindi po makakalugod lamang sa iyo. Kundi higit sa lahat, yung pong maipaglingkod namin ang oras namin at ang aming buhay para sa aming kapwa at para sa iyong kaharian, Panginoon. Nawa maging ang mga bata na to na gagraduate po sa Vacation Bible School at mga graduates po ng secular education, maalala po nila dahil bata pa sila, maraming panahon pa ang pwede po nilang gawing productive para sa iyong kaharian. Sa amin naman po na may edad na, nawa ay matutunan pa rin namin maging productive in spite of our age. Yes, Lord. Nawa ang mensahe mo na aming matanggap ngayon ay amin pong iangkop sa aming mga buhay for your glory. For your glory. At sa muli mong pagbabalik, Panginoon, datnan mo kami
na meron kaming re-report sa iyo that what you have given us, we made it increased. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Sa iyo po, Panginoon, lahat po ng papuri, parangal at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.